Kamusta po sa inyo lahat? Ito po si Art. Pasensya na kayo. Matagal akong hindi nakapag-vlog. Pero ito, susunod-sunodin ko na ito. I promise. At ang unahin natin dito ay itong confidential fund. Pero may President Duterte ay nagbabanta na pumatay ng mga kongreso. In anyway, ating pong pakikinggan si Harry Roque tungkol dito sa confidential fund kung paano ginagamit ito. At ating magbibigay ako ng komento para malaman natin at hihimayin natin ito para malaman natin kung saan talaga ito ginagastos. Attorney Harry Roque hinggil sa panawagan ng ilang makakaliwang mambabatas na imbestigahan ng Commission on Audit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Batay sa report ng COA, mula 2016 hanggang 2022 ay umabot sa 2.6 billion pesos ang confidential funds ng dating city mayor. Kaugnay nito ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa COA ay patunay na nasasaktan ng mga ito sa ginagawa ang pagsusumikap ni VP Sara laban sa teroristang grupo. Itong hinahanap naman nilang confidential fund, palibasa kasi, ang ginagamit ang confidential fund laban sa mga teroristang Pilipino. Kaya yung mga nasasaktan, umiiyak. Naalala nyo ba noong 2016, may malaking sumabog na bomba dyan sa Rojas Boulevard kung saan nasaan yung night market? Yes. Di ba? Tapos, noong 2017, sumalakay ng mga NPA. At talagang nag-occupy ng isang lugar dyan sa Davao City mismo. At yung buong Davao region, dyan po pinakamalakas ang mga teroristang CPP-NPA. Ayun pala doon ginagastos. Bakit ngayon itong, alam nyo, nung si former President Duterte ay umupo June 30, 2016. Itong nangyari sa Rojas Boulevard is September 2, 2016. Kaya ito, dire-diretso na agad natin ito para malaman na natin. 10:20 p.m. may sumabog na bomba doon. In anyway, maybe siya ay mga 3 months pa lang na nakaupo. So, pagbigyan natin siya na, maybe talagang babago pa lang siya sa tungkuling ito. Hindi pa niya alam kung ano mga nangyayari. Pero nung pong 2017, pero ibinigay agad sa kanyang nung una niyang upo dyan ay talagang over 500 million ang kanyang confidential fund na ibinigay sa kanya. At itong 2017, binigyan siya ng 2.5 billion peso sa kanyang confidential fund. Kung ito talaga ginagastos sa mga ganyan na nakakatulong o talagang nagagamit, ay bakit itong Marawi battle, May 23, 2017 ito na nangyari. Siya na ang presidente. Bakit wala ito'y nakalusot at walang nakaalam? Bakit hindi naman ito biglang naglusuban agad doon at nagpasabog? Hindi, kundi ang ginawa ng Mauti dito bago sila pumasok. The Mauti have been planning this for a while. Talagang pinlano ito ng mga tagal-tagal na kaunti. Stockpiling weapon and ammunition all over the Marawi. Talagang hindi lang sa isang lugar, naglagay sila ng yung mga ammunition nila, yung mga yung mga kung anong gagamitin nila, mga military ammunition, mga weapon nila, at saka yung mga bala niya, ipinangalat ito sa buong city sa Marawi. Alam na talagang nila ito, hindi yun isang araw lang ginawa, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, kundi matagal-tagal din na nagplano. Ay bakit walang nakaalam? 2.5 billion confidential fund ni Duterte. Hindi nalaman na papasukin ng Marawi. Ito pa, yung panahon ni yung anak niya na siya ang mayor ng tawag dito, yung NPA attack in Davao na sinasabi ni Harry Roque, yung terrorism doon, yung act of terrorism doon na si Sara Duterte ang mayor doon. Siya ang mayor nung mangyari ito, 2017. Ang kanyang ang kanyang 293 million. Bago nung 2018 nag-double pa, 420 million. At yung bago pa siya umalis ay kumuha na naman ng 460 million 2019. Ang daming pera nito. Ba't hindi niya nalaman na papasok yung NPA doon?
Saan nila ginagamit itong mga anong ito? At ba't nalulusutan sila nito? Ay karami-raming pera nito. Hindi ba sila naghahari ng mga yung mga intelligence na yung mga agent na nagmamanman sa lugar? Itong mga ganito ay para malaman nila bago yung mga aktibidad na ito ay masugpo na at malaman nila ang mga ginagawa ng mga taong yan. Ay alam pala, ay isa pa, alam naman pala nila na naandun sa Mindanao, sa Davao, ang mga NPA na ito. Kaya nga na sinabi ko, yung Mauti, pinaghanda ang mabuti, hindi yung isang araw nagpunta ron, binanatan agad ng binanata, kundi naglagay sila ng mga ammunition at mga military weapon nila doon, yung kanilang mga gagamitin na pambomba, yung mga lahat-lahat na yun. Ipinangalat pa sa Marawi, hindi lang isang kwarto, kundi maraming place ang pinaglagyan. Wala man lang nakaalam, wala man lang nakatunog. Saan ginamit yung 2.5 billion na yan? Hindi lamang yan, okay? 2017, 2.5 billion. Nung 2018, 2.5 billion again. Nung 2019, 2.5 billion again. Ang ibig ko lang sabihin, ito, ang gawa na ng gawa, nung siya ay nasa tagapagsalita siya ni President Duterte noon, ay bakit wala silang sinasabi sa mga ganito? 4.5 billion noong 2020, 4.5 billion noong 2021, and 4 billion again nung before yung 6 month na lang siya ay nakaupo na 2022, 4.5 billion again. Napasok ang West Philippine Sea. Anong ginawa niya? Ay sana bumili na lang ng barko na panglaban sa mga yung mga perang ito, sana doon na lang inilagay eh. Ay hindi, tingnan mo ka nangyari kay Kwan. Tingnan mo itong record ng panahon ni former Benigno Aquino. 250 million lang ang kanyang confidential fund 2016. The very yung last day, yung last ano niya. Ay kung ganyan lang ng ganyan at wala ding mangyayari, eh baka naman hindi dapat na bigyan ang mga gobyerno ng mga, at saka abet ang lalaki. At saka abet ngayon si Duterte nagbabanta ng papatayin yung mga kongreso na kung bakit ay hindi ibinigay kay Sara Duterte inalis kay Sara Duterte yung kanyang confidential fund. Masama bang at saka masama bang magtanong at mag-imbestiga sa mga gintong ginagastos ng gobyerno? Dapat talaga may check and balance dito, ipakita at kung sabihin talaga kung saan ginagastos itong mga ito. Ay kung talagang ito ginagastos sa mga para masugpo ang masasamang tao diyan sa Pilipinas, itong CPP, NPA, katagal na nito, panahong unang Marcos para President Ferdinand Marcos Sr. na andyan na. Ay hanggang ngayon pa kayo nakikipaglaban tayo diyan. Ay hanggang funding niyan ay dapat kahit ngayon si Bongbong Marcos na mayroong funding, dapat alisin. Yung mga kongreso, kung sino-sino mang tumatangan ito sa gobyerno ng mga stupid funding na yan, dapat ipakita kung saan ginagastos sa mga Pilipino. Ipakita ang lahat yan. Hindi yung confidential. Mga kas ito Pag naibigay mo na sa kanila, wala na, ilalagay na sa bulsa yan. Ang mahirap na sa mga tao ito, at saka namimihasan na rin naman si Sara Duterte. Kita mo kayo, sinasabi ko sa inyo na mga confidential fund din niya na pinasok naman siya ng mga NPA din Ay kung yung nakakatulong, ay bet nakapasok ang mga NPA doon sa bilo mo 144 million noong nagdoble pa 2017 nagdoble ng 293 million nung 2018 420 million at bago pa umalis nung 2019 460 million. Ay at saka tingnan mo, ano bang nangyari diyan sa Pilipinas noong si Duterte ay presidente? Anong magandang nagawa niya? Pinatay niya yung mga user, pero yung pusher buhay. Yung king pusher, yumaman. Si Duterte ang king pusher. Yumaman siya. Yung mga bata na gumagamit, na ibinabalita lagi na mayroong syabong ganaring kadami, ilang kilong syabo nakuha, pinatay nila. 2,000 yung mga pinapatay ni Duterte, pero pa yung hanggang 3,000 pa na hindi pa rin alam.
ay kawalang hiya ni Duterte. At saka ito namang shabu, kung talagang pipigilan, alam mo naman ito kung saan galing. Sinabi sa kanya ito. Ito'y galing sa China. Sinabi sa kanya, binalaan na siya. Ito'y galing sa China. Pero hindi siya nakinig. At ang ginawa pa niya, lumapit pa siya sa China. Biro mo, ang laki na nagastos na confidential fund hanggang West Philippine Sea. Pinapasok na niya. Ay baka naman dyan pinadadaan yung mga sabong yan ni Duterte na galing sa China eh. Kaya pinabayaan niyang may dumaan dyan ng mga Chinese eh. Ituloy natin ito pa si Roque. So, saan gagamitin ang confidential fund? Siyempre, una-una, hindi lang pagkalap ng impormasyon kung nasa ng mga kalaban, kundi para itaas ang antas sa kabuhayan dun sa mga barangay. Ay, tingnan mo kaya, para may kalat ang impormasyon. Para maitaas ang... Paano patataas ang kabuhayan at yung antas ng mga Pilipino? Ay, pag nanakaw na nga, ninanakaw na ng mga gobyerno yung pera. Ano pang itataas doon? Tuloy pa natin. Na pinapasok ng mga terorista. Dahil siyempre po, Alam na pumapasok ang terorista doon. Wala mang nahuling terorista. Ang ipinapapatay yung mga gumagamit ng shabu ng mga bata. alam natin na ang paglaban pa rin dyan sa mga teroristang yan ay nakasalalay dun sa pagpapataas ng antas sa kabuhayan dun sa mga kanilang maloloko sa kanilang Ay paano nga tataas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino? Ay niluloko na ng gobyerno. Ay sabi, yung mga manluloko. Ay ang manluloko ay gobyerno eh. Magnanakaw. Ang mahirap naman talaga. Meron namang magaganda rin ang puso diyan sa mga nagbabatas, mga nasa loob ng gobyerno diyan sa atin na talaga namang kinakapa din ang kahirapan ng mga Pilipino. Pero ibig ko sabihin talagang ang iba naman diyan ay busog na, nagsusuka na ng pera. Ay talagang nakaw pa rin ng nakaw. Ano ga namang hirap ng mga taong ito? Wala nang kapuso-puso talaga eh. Kawawa ang mga Pilipino, nag-a-abroad. Nagkakang mamatay na rin ng mga Pilipino sa kung saan sila napunta, delikado ang mga buhay nila. Katulad nga ngayon sa anong nangyayari ngayon sa Middle East. May mga namatay ng mga Pilipino. Bakit? Dahil alam mo, wala nang makitang magandang trabaho sa Pilipinas. Wala nang magtiwalang pumunta sa Pilipinas na mga good investor dahil marami sa atin sa mga gobyerno ay ninanakaw mismo ang kita ng bayan. Hindi na napapakinabangan ng mga Pilipino. Yan ang nangyayari diyan. Ay napakawalang hiya pa naman ito si Duterte. Ang gusto pa maging alliance ay China. Tingnan mo China ngayon. At gustong ilayo sa West. Dito sa nagalit ang Australia, nagalit ang Amerika, nagalit pati yung lahat. Ginalit ni Duterte, pinagmumura niya. Ay alam mo ka, nagdala naman ng ano diyan, ng tabang-awan sa atin sa Pilipinas. Ay kung bakit naman, ito yung ginawang presidente. Alam naman ninyong itong gagong ito, walang gagawin mabuti. Kung may ano bang mabuting ginawa niya? Ipinapatay yung mga bata. Pinadala ng shabu ang Pilipinas. Ipinakuha yung West Philippine Sea. Pati yung mangingisda, wala nga yung makuhang kabuhayan. Kahirapan. Ang dinanas ng mga tao kay Duterte. Kamatayan ang dinanas ng iba. Ay tingnan mo kayong anak niya. Kung natatandaan ninyo, kay Taguba, yung 6 billion na nakuha doon sa anchor ng yung ginagamit na yung pang-ano sa barko. Ano, doon nakuha yung 6 billion na shabu. Saan yung galing? Sa China. Ay bakit hindi namatay yung anak niya? Paano yun ang mga kingpin diyan sa Pilipinas? Ay itong yung anak ni Duterte ngayon na nilagyan na gano'ng BP pa diyan. Pagtitiwalaan ba ninyo? Ay isa rin ito nagrereklamo na nga. Kung bakit ayaw ibigay sa kanya yung confidential fund. Wala namang naitulong. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sinasabi ito isang tradisyon. Alisin na itong putres na tradisyon na ito. Nagkakang mamatay na ang mga Pilipino na nag-a-abroad para lang maisalba ang kanilang pamilya, mapapag-aral nila kanilang mga anak. Para naman magkaroon ng future. Pero ang ating gobyerno hindi naman nagsisip ng future ng mga kabataan.
wala nang mangyayari. Wala nang may magandang, siguro may meron pang ilang magagandang puso na nagtatrabaho diyan sa loob ng gobyerno. Abay, kawawa naman ang ating mga Pilipino, ang ating mga mamamayan. Dapat magbago na tayo. Yung mga, tingnan mo ganyan mga mga karatig bansa natin diyan. Malaysia, Indonesia, Taiwan, yung mga yung umaangat yung kanilang country. Pero ang atin naiiwan. Nasa kababaan tayo. Ay sila umaangat. Paano? Katulad ng sinasabi niyong oil diyan. Anong ginawa ni Duterte? Gustong ibigay sa China. Sabi nga ni Duterte, dapat gawin natin ang Pilipinas ang tawag dito, yung gawin na lang ang Pilipinas na maging China. Ay, sabi niya, lahat free. Tingnan mo, China ngayon, naghihirap. Umalis lang dyan lahat yung investor na galing sa Amerika. Maghihirap yung mga yan. Bago sasabihin ni Duterte, pag tayo kinuha ng China, free? Ay gago yung hype na yan. Dapat yan, ipinakukulong pati. Dapat talaga yan, ay yung mga banta niyang o yung sinasabi pa niya pinatay, dapat iniimbestigahan niya ng mga kongreso. Ano bang ginagawa ng ating mga kongreso? Natatakot ba siya sa lukulukong yan? Aba, ay walang mangyayari. Magsibaba na kayo diyan kung hindi nyo kayang lipulin ang masasamang tao diyan. At wag yung ang pinapapatay nila, yung mga bata. Dapat talaga itinutuloy ng kung sino mga, yung ICC na talaga dapat litisin yung gagong yan. Kung may ipinakita magagandang wala namang ipinakita talagang magandang kaunlaran na nagawa niya diyan sa Pilipinas, kundi kahirapan lamang sa mga Pilipino. Ituloy pa natin mga propaganda. O, di ba ngayon ang Davao commemorating its first year as insurgency free? Punto pa ni Roque kung talagang ipinagmamalaki pa rin yung Davao Siguro kaya walang makalabas na balita doon na masasama dahil ang mga naghahari doon ay yung mga Duterte pa rin. Yan ang mangyayari. Para kayong mga China na kahit na anong nangyayari sa loob ng China, walang makalabas dahil si Xi Jinping hindi pwede nilang palabasin kung anong tunay na nangyayari sa loob ng China. At kundi, pag nalaman nila, ipapapatay kung sinong nagbabalitang yun. Maawa kayo sa mga Pilipino. Talagang nagpapakahirap ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa, nakakamamatay na, ay hindi pa rin kayo nagbabago diyan sa ating gobyerno. Mag-isip naman tayo ng bagong kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, yung Indonesia, Malaysia, meron silang langis at mga natural gas. Bakit? Saan ba sila nagpatulong? Hindi sila nagpatulong sa China. Pinipigilan nga sila ng China, nahukayin nyo dahil inaakin ng China. Anong ginawa ng Indonesia? Tinawag ang Amerika, tinawag ang France. Ganon din ang Malaysia, tinawag ang Amerika, tinawag ang France. May nagawa ba ang China? Alam nilang hindi sila magpapaluko sa China dahil alam nila hindi ibibigay ng China yung mga natural resources na kanila, kundi aangkinin ng China yun. Yang nasa Pilipinas, yan, may pinangako yan ni Duterte sa China na dapat ay nasa China, na sabi bibigyan na lang kayo kung gaano man ang ibigay sa inyo. Okay? At saka ang ibinibigay na nga yung buong Pilipinas sa China Kaya yan ang ngayon, hindi natin alam kung anong gagawin ni Xi Jinping. Alam ko ipinananalangin ni Duterte na magkaroon ng war yan dahil alam niya talagang dapat may patunayan niya na masama itong Amerika. Yan ang ganyan. Kahit itong SMNI, yan, kontra itong mga ito sa Amerika. Yung mga nagsasalita sa SMNI, mga kontra yan sa Amerika. Mga komunista yan Kaya nga itong sinasabi, laban kasama ng bayan. Dapat hindi ang tawag dito laban kasama ng bayan, kundi ang dapat na kalaban ng bayan. Kalaban talaga ng bayan ng SMNI na ito.
Itong mga ito ang nagpapabagsak din sa Amerika. Sa Amerika. Itong mga ito nagpapabagsak din sa Pilipinas. Kaya kung minsan yung mga alliance ng Pilipinas, kung minsan ay nag-aalanganin din pumasok diyan sa Pilipinas. Alam nyo, kung talagang si Bongbong Marcos ay i-straight talaga niya ang excuse me, ang mga na talagang parang hindi naman sa tapat kung magsalita din eh. Parang siya na gusto pa rin yatang pumasok kaya makipag-usap sa China eh. Dapat nga pinaalis na ninyo yung mga Chinese diyan sa Pilipinas eh. Walang idudulot na maganda ang China. Kung talagang mayaman ang China, hindi yan manggegera. Hindi yan mananakop. Kaya nga itong mga nagsasabi din sa SMNI na mananakop ang Amerika. Hindi mananakop ang Amerika. Kung talagang mananakop ang Amerika, ay kaya nila manakop. Dapat talaga ibahin natin ang pagbuto. Tingnan talaga nyo, ibubuto nyo. Hindi natin nga alam kung sino may magagandang puso diyan sa Pilipinas. Siguro mayroon pa rin. Malalaman natin yan. At sana naman ay talagang kawawa pag hindi tayo naghanda dyan sa Pilipinas. Kawawa pag tayo laging aasa sa mga dito sa China. Pwedeng sigurong kaunting pero huwag kayong magtiwala sa China. Sige po, ito po si Art. Maraming pong salamat.